Noong January 23, 2025, Huwebes, isang lalaki na pangalanan na lang nating Mark mula sa Makanan Village, Kendal District, Ngawi Regency, East Java, Indonesia, ay nagpunta upang itapon ang basura nila sa bahay na ginagawa niya kada umaga. Ang tambakan ng basura ay matatagpuan sa Dadapan Village, nakaharap lamang ng mismong village nila Mark. Isa lang sana yon sa mga pang-araw-araw na gawain ni Mark, pero nung umagang yon ay may nahagip ang kanyang mata nung kumuha ng kanyang atensyon. Sa mga tambak na maitinapong basura, may isa doon na malaking basura na binalot ng garbage bag. At ramdam niya na parang may kakaiba sa basurang yon. Linapitan ni Mark ang nasabing basura at inusisa ang laman. Sa loob ay nakita niya ang isang pulang maleta na mahigpit na binalot ng plastic at duct tape. Kaya nagdesisyon siya na tanggalin ang plastic na nakabalot sa maleta para makita ang nilalaman nito. Pero nung binuhat niya ang maleta, kaagad niyang naramdaman na may mali talaga dahil napakabigat ng maleta. Noong binuksan na niya ang zipper, isang nakakasulasok na amoy ang sumalubong sa kanya. Napakatapang ng amoy kaya naman lumayo siya sa maleta. Sa loob ng maleta ay may bagay na binalot ng bedsheet na may mga pulang pattern. Sa unang tingin ay para lang itong ordinaryong tela. Pero nung nilapitan ni Mark, nakita niya na ang pulang pattern ay hindi pala design ng bedsheet kundi mga dugo. Biglang kinabahan si Mark at hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Parang bumabaliktad din ang kanyang sikmura sa napakabahong amoy at sa nakita niyang mga dugo. Pero wala nang balak si Mark na alamin kung ano pang nasa loob. Alam niya na hindi tama. Kaya nagdesisyon na lamang siya na tumawag sa mga pulis. Kaagad na dumating ang mga pulis at maingat silang kumilos dahil naghihinala din sila na iba ang kanilang makikita. Noong tuluyan na nilang mabuksan ang maleta, doon mas lalong lumabas ang napakabahong amoy. Amoy ng nabubulok at kamatayan. At halos hindi sila makapagsalita sa kanilang nakita. Sa loob ay isang wala ng ulo at wala ng mga paa na katawan ng babae ang binalot ng bedsheet. Kaagad na tumawag ng backup ang mga pulis. Pinapunta nila ang mga investigador at paramedics para makatulong sa nakitang katawan at may dokumento. Ang biktima ay walang damit, kaya kaagad nalaman na babae ang biktima. Ang kanyang kaliwang paa ay pinutol mula sa hita, samantala ang kanang paa naman ay pinutol mula sa tuhod. Ang krimeng ito ay hindi basta lang nangyari o aksidente, ito ay metikulosong pinagplanuhan. Sa loob ng maleta ay nakakita din ng mga pulis ng puting lubid na pinaniniwala ang ginamit na panggapos sa biktima nung nabubuhay pa ito. Nagpapakita na ang biktima ay ginapos at pinahirapan bago pinatay. Ang nakakapangilabot na natuklasan na labi ng biktima ay maingat na dinala sa Dr. Soroton Ngawi Regional Hospital, kung saan ay doon sisimula ng autopsy at karagdagang forensic investigation. Kasunod ng resulta ng autopsy, kinumpirma ng forensic expert na ang biktima ay isang babae na nasa kanyang late 20s. Maputi ang kanyang balat at may tangkad na 4'9". Sa isinagawang pagsusuri, nakita na may mga senyales sa kanyang katawan na sinaktan ng biktima bago ito tuluyang pinatay. Naniniwala din ang mga investigador na sinakal siya gamit ang parehong lubid na nakuha sa loob ng maleta. Maaaring sinaktan muna siya bago sinakal hanggang mamatay at saka pinagputol-putol ang kanyang katawan. Dahil walang ulong nakitang katawan, mahirap din makilala ang biktima. Kaya naman gumamit na ang mga pulis ng automatic multi-biometric technology para maskan ang fingerprints ng biktima. Di nagtagal ay lumabas na ang pagkakakilanlan ng biktima. Ang putol na katawan ay kinilala na kay Uswatun Hasana, isang 29-year-old na babae mula sa Blitar, East Java. Kaya sino si Uswatun Hasana? Ipinanganak si Uswatun noong April 25, 1995 sa Blitar, East Java. Kilala siya ng kanyang pamilya na mabait at responsableng anak. Pero bata pa lang si Uswatun ay nag-divorce na ang kanyang mga magulang at tinagdagal ay nagkaroon na rin ng kanya-kanyang mga pamilya. Kaya naman lumaki si Uswatun na wala sa pangangalaga ng kanyang mga magulang kundi ng kanyang lola, kasama ng kanyang nakababatang kapatid. Gaya nga ng sabi ng iba, ang nangyaring paghihiwalay ng mga magulang ay may malaking epekto din kalaunan sa kanilang mga anak, lalo na sa usaping relasyon. Yun marahil ang isang rason kung bakit hindi rin naging mabuti ang kinahihinatnan ng mga relasyon ni Uswatun. 3 beses siyang kinasal pero ang lahat ng yon ay nauwi sa divorce at nagkaroon din siya ng 3 anak na walang mga ama.
Nagtrabaho si Oswaton bilang makeup salesperson sa Tulong Agung. Doon niya nakilala ang isang lalaki na nagangalang Roma 3 Hartanto na mas kilalang Anto, at sila nagkaroon ng relasyon. Pero may problema dahil si Anto ay may asawa na at alam yon ni Oswaton. Alam niya na may asawa at mga anak si Anton. Pero ganun pa man ay pinapatuloy pa rin niya ang pakikipagrelasyon sa lalaki. Kaya naman, naging isang kabit si Oswaton. Nabulag ng pag-ibig si Oswaton at naniniwala siya sa mga pangako sa kanya ni Anto. Ayon sa mga ka-boardmates ni Oswaton, madalas na bumisita sa kanya si Anto at minsan pa ay doon na rin natutulog. Kaya naman ang buong akala nila ay misteryo ni Oswaton. Hindi lihim ang kanilang relasyon sa mga tao na kapalibot sa kanila, pero kahit na ano pang kanilang gawin, kabit lang siya ni Anto. Ngunit habang lumilipas ang oras, pagod na si Oswaton na maging anino lamang para kay Anto. May mas gusto pa siya at gusto niya may kinabukasan siya kasama ang lalaking mahal niya. Kaya naman madalas niyang tinatanong si Anto tungkol sa kanilang relasyon at kung saan ito patutungo. Nangihingi siya ng sagot na hindi maibigay sa kanya ni Anto. Maingat bumitaw ng salita si Anto para hindi magalit si Oswaton at para mapakalma ito. Sinumpa pa niya na hindi na niya mahal ang kanyang asawa at ang kanyang puso at pagmamahal ay para lamang kay Oswaton. Naniwala si Oswaton kahit na alam niya na may mali sa kanilang relasyon. At natatakot siya malaman kung totoo nga bang sinasabi ni Anto. Pero ginagawa lamang yun ni Anto para hindi mawala sa kanya si Oswaton. Ngunit isang araw ay nagbago ang lahat. Sinabi ni Anto kay Oswaton na buntis ulit ang kanyang asawa. Halos sinakluban ng langit si Oswaton sa narinig. Napakatagal niyang naniwala na siya lamang ang mahal ni Anto at siya'y naiiba sa lahat. Pero ngayon ay para na siyang sinampal ng katotohanan na wala silang forever ni Anto. Dahil sa galit ay kinumpronta niya si Anto at nagsimula na silang mag-away. Tumagal ng ilang araw ang away nila at wala sa kanila ang gustong magpakumaba. Pero nagkaayos din naman sila kalaunan. At yun ang akala ni Oswaton. Noong gabi ng January 19, 2025, lumabas silang dalawa para mag-dinner sa isang restaurant sa Jalan Mayor Bismo, Semampir. Walang ideya si Oswaton na yun na palang huling gabi ng kanyang buhay. Ang huling sandali ni Oswaton ay nakuhanan pa ng CCTV, isang witness na manghuling oras ng kanyang buhay. Sa footage ay makikita naka-holding hands pa si Oswaton at Anto habang papasok sila sa lobby ng restaurant. Umupo sila, nag-usap, nagtawanan at in-enjoy ang kanilang pagkain at inumin. Wala sa kanilang mga kilos na may masamang mangyayari pala nung gabing yon. Tumagal sila ng halos 2 oras sa restaurant bago tuluyang umalis bandang alas 10 ng gabi at tumungo sa isang hotel sa Kadiri. Lagpas alas 10 na sila nung nakapag-check-in at ang kwarto nila ay nasa room 301, ang lugar kung saan magbabago ang lahat. Base sa investigasyon ng mga pulis, sa kwarto na yon nangyaring lahat. Nung nasa loob na ay muling nagtanong si Oswaton tungkol sa kanilang relasyon, lalo na at nabuntis muli ang asawa ni Anto. Makulit at namimilit ng sagot si Oswaton mula kay Anto. Sa mga oras na yon ay nauwi sa matinding away ang kanilang pag-uusap. Isang away na kahit kailan ay hindi nauwi sa ganun kalala. Dahil sa sobrang galit, pinagmumura ni Oswaton si Anto at sinabi pa niya na ang bata na nasa sinapupunan ng kanyang asawa ay magiging pokpok paglaki. Yun ang mga salitang tumula kay Anto na gawin ang hindi inaasahang pangyayari at ang kanyang galit ay nauwi sa karahasan. Walang may nakakaalam kung ano ba talaga ang nangyari. Ngunit sa loob lamang ng ilang minuto ay patay na si Oswaton. Ang wala ng buhay niyang katawan ay nakandusay na sa sahig ng kanilang hotel room. Noong nahimasmasan na sa kanyang ginawa, nagumpisa ng mataranta si Anto. Pero imbis na sumuko o humingi ng tulong, gumawa siya ng isang desisyon na gawain lamang ng isang serial killer. Kinuha niya kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang kapatid na si Muhammad Aklis Maulana. Hindi niya sinabi kay Muhammad ang nangyari, bagkos ay humingi lamang siya ng pabor na tulungan siya na kunin ang maleta sa kanilang bahay. Pumayag si Muhammad. Sabay silang pumunta sa bahay nila Anto para kunin ang maleta. Bago bumalik sa hotel, tumigil muna sa mini-market si Anto. Doon ay bumili siya ng maliit na fruit knife. Ayon sa balita, hinatid lamang ni Muhammad si Anto sa entrance ng hotel at wala siyang kaalam-alam sa ginawa at plano ng kanyang kapatid. Sinabi lamang sa kanya ni Anto na sunduin siya sa susunod na araw. Pagkapasok ni Anto sa kwarto, inilak niyang pinto at ginawa ang kanyang plano. Pinagputol-putol ni Anto ang katawan ni Oswaton. Sinimulan niya sa mga paa pataas.
Inilagay niya ang ulo at ang pinutol ng mga paa sa hiwalay ng mga plastic bags at ang natitirang parte ay nasa loob ng maleta. Kasunod noon ay masusing nilinis ni Anto ang kwarto para mabura ang lahat ng ebidensya. At pagkatapos ng nakakapagod na ginawa, natulog si Anto. Nagpahinga pa siya na para bang walang nangyari. Sa kasunod na araw ay dumating si Muhammad gaya ng plano. Gamit ang mismong sasakyan ni Uswaton, tumungo sila sa Subaraya. Kaya sila pumunta sa Subaraya para ibenta ang sasakyan ni Uswaton na Suzuki R3. Ang buyer ay isang lalaki mula si Duarjo at binili niya ang sasakyan sa halagang 57 million Indonesian rupiah o kulang-kulang 200,000 sa peso. Pagkatapos ng kanilang transaksyon, bumalik ang magkapatid sa Tulong Agung sakay ang motorcycle taxi. Umaga ng January 21 bandang alas 8, alam ni Anto na kailangan na niyang itapon o itago ang katawan ni Uswaton. Binalot niya ang maleta na naglalaman ng katawan ng duct tape at plastic wrap para masigurado na hindi lumabas ang amoy kung sakaling mag-umpisa ng mabulok ang katawan. Kasunod noon ay isinakay niya ito sa narentahang sasakyan. Bandang alas 10 ng umaga dumating na siya sa unang lugar kung saan niya itatapon ang maleta at doon ngayon sa Dadapan Village. Pero hindi pa tapos si Anto. Nagmaneho na naman siya papuntang Sampung, Ponorogo Subdistrict kung saan ay doon naman niya itinapon ang mga paa ni Uswaton sa madamong lugar. Sa kasunod na araw, January 22, nagmaneho ulit si Anto papuntang Jalan Raya Desa, Gemaharjo kung saan niya itinapon ang putol na ulo ni Uswaton. Dahil hindi tumagal at nakilala ng mga investigador ang pagkakakilanlan ng biktima. Halos gumuho ang mundo ng mga magulang ni Uswaton. Napansin nila na ilang araw na itong hindi nagpaparamdam sa kanila pero ang buong akala nila ay abala lang ito sa trabaho. Pero binalita sa kanila na patay na ang kanilang anak, pinagputol-putol ang katawan at itinapon na parang basura. Hindi nila maipaliwanag ang sakit dahil para sa kanila si Uswaton ay mapagmahal na anak. Laging kumukontak at bumibisita sa kanila. Wala silang kaalam-alam tungkol sa sekretong relasyon nito kay Anto. Ang buong akala nila ay maayos ang lahat kay Uswaton. 3 araw matapos matagpuan ang katawan ni Uswaton, sa wakas ay nahuli na ng mga pulis si Anto sa Madiun, East Java noong January 26, 2025 at Linggo. Ang nakakapagtaka dahil hindi nagtangkang tumakas si Anto. Nung kinumpronta siya ng mga pulis, tumayo lang si Anto at nakipagtulungan sa mga pulis. Dahil alam din naman niya na wala na siyang kawala. Wala nang sinayang pa ng mga oras sa mga pulis at dun mismo ay nagsimula na sila sa mabilisang interogasyon. At hindi nga tumanggi pa si Anto at wala nang pag-alilangan pa na sumuko. Dinala sa kustodiya ng mga pulis si Anto at opisyal na kinasuhan ng murder. Nagbigay siya ng importanteng impormasyon sa mga pulis tungkol sa mga lokasyon kung saan niya itinapon ang mga natitirang parte ng katawan ni Uswaton. Kaya naman mabilis na kumilos sa mga pulis para pumunta sa lokasyon na sinabi ni Anto. Ang ulo ni Uswaton ay nasa Slawi Village, Tringali Regency. Binalot ito sa puting plastik at iniwan sa ilalim ng maliit na tulay. Kinuha yon ng mga pulis at dinala sa Regional Public Hospital para sa forensic examination. Makalipas ang ilang oras, nakita naman nila ang mga putol na paa ni Uswaton sa Sampung District. Dahil nakita ng ulo at paa, kaya naman na kumpleto na sa wakas ang katawan ni Uswaton. Pero ang malaking tanong, paanong nagawang pagputol-putulin ni Anto ang katawan gamit lamang ang maliit na fruit knife? Sa panahon ng kanilang paghahanap, nagawa ding makita ng mga pulis ang natatanging kutsilyo na sinasabing ginamit ni Anto. Pero parang may mali dahil napakaliit ng kutsilyo. Paano niya nagawang putulin ang mga laman at pati mga buto? Kinakailangan yun ng lakas at mas malaking kutsilyo. At may isa pang kahinahinalang detalye. Sa isa nagawang forensic testing, nakita na walang bakas ng dugo sa kutsilyo. Napakalinis ng blade at wala ni maliit na bakas ng dugo, na para bang hindi ito ginamit sa malagim na krimen. Kaya maraming katanungan ang lumabas mula sa mga pulis at sa publiko. Matapos lumabas ng kaso, tinawag na ng publiko si Anto na psychopath. At sumailalim din siya sa buong psychiatric evaluation na tumagal ng 6 na oras. Sa huling public update, ang resulta ng kanyang mental health assessment ay hindi pa nailalabas. Nagpapahiwatig ng resulta ay direkta nang ipinadala sa korte. Nagaganap ng malaking papel sa pagtukoy ng kanyang sentensya. Paghihinuha ba ang ulat na si Anto ay dumaranas ng malalang mental disorder para posibleng mabawasan ang kanyang parusa? O di naman kaya ay magpapatunay na alam niya ang kanyang ginawa, isang katiyakan na maharap siya sa maximum legal consequences?
Kahit na umami na si Anto, hindi pa rin tapos ang investigasyon dahil kailangan pa nila mag-imbestiga tungkol sa kapatid nito na si Muhammad. Naghatid sundo lamang ba siya kay Anto sa hotel o baka naman mas may malalim na alam pa siya sa ginawang krimen ng kanyang kapatid? Sumunod lamang ba siya sa utos ni Anto at wala siyang kaalam-alam kung ano mga laman ng maleta? O pinatatakpan lamang niya ang ginawang krimen ng kapatid? Sa ngayon ay wala pang opisyal na public updates patungkol sa potensyal na involvement ni Muhammad sa krimen. Pero habang lumilipas ang oras, lalabas din ang katotohanan. Kung mapatunay tumulong siya sa pagtago at pagtapon ng katawan ni Uswaton, siguradong mananagot din siya sa batas. Sa ngayon ay wala pang magagawang publiko kundi ang mag-antay sa panibagong update ng kaso. Ito ay isang kaso ng babaeng nagmahal at pinatay ng lalaking pinagkatiwalaan niya. Ang lalaking pinangakuan siya ng forever ay ang siya din palang tumapo sa kanya ng forever. Sa ngayon ay paghahangad ng hustisya ang sigaw ng mga magulang ni Uswaton. Ang kwentong ito magsilbi ng aral para sa mga taong pumapasok sa bawal na relasyon. Na ang lahat ay may kahantungan at walang maidudulot na mabuting pakikipagrelasyon sa taong may asawa na at may mga anak. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!